Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-27 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Kasasabi lamang sa akin na ako ay magbabahagi sa pangumagang debosyon, ngunit ako ay tuwang-tuwa na matanggap ang gawaing ito. Dahil ako mismo ay gumawa ng mga thesis noong nakaraan tungkol sa Jeremiah. Binigyan ako ng Diyos ng mga panibagong pananaw tungkol sa libro ng Jeremiah at ngayong umaga ay nais kong ibahagi ang kabanatang ito. Maaaring ang ibang maibabahagi ko ay mula sa aking sariling pananaw o kaya ay impresyon kung ano ang aking natutunan noong nakaraan. At ngayon nga ay wala akong naihandang PowerPoint. Kung ako ay nakapaganda ng PowerPoint, maaaring ang aking masasabi ay tungkol sa kasaysayan noong panahon ni Jeremiah. 597 BC. Iyon ang unang pagkakataon nang ang Jerusalem ay nadakip. To 627 BC, si Jeremiah ay napatawag at ang kanyang mensahe ay napakahirap para sa kanya. Ngunit siya ay naging tapat sa pagproklama ng mensaheng ito. Sinabihan siya ng Diyos na pumunta sa mga lansangan at ipahayag ang kanyang mga salita. At kung siya ay makakakita ng isang makatwirang tao, ay kanyang patatawarin ng Jerusalem. Ngunit wala ni isa ang makatwiran sa lungsod ng Jerusalem. Nakita ni Jeremiah na mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya isang araw sinabi ng Diyos kay Jeremiah, kahit pa si Moses at Samuel ang mananalangin, para sa akin ang mga taong ito ay hindi mapapatawad. Sinabihan ng Diyos si Jeremiah na wag nang ipanalangin ng mga taga-Jerusalem dahil ang kanilang kahihinatnan ay pareho lang din. Bago maganap ang 597 BC, ang lahat ng mga sakuna ay naganap sa Juda. Kasama na doon ang taggutom. Kung matatandaan po natin ay nabasa po natin iyon sa isa sa mga kabanata sa Jeremiah kung saan sinabi ng Diyos kay Jeremiah na magpunta sa magpapalayok at ang magpapalayok ay maaaring gumawa muli ng panibagong sisidlan sa tuwing hindi niya nakikitang maganda ang ginagawa niya. Dito sinasabi ng Diyos na kahit ano pa mang sitwasyon ay kaya niyang baguhin. Ang lahat ng mga mensaheng ito ay nagsasabi na ang sambahayan ng Juda ay malapit na sa pagkasira. Ngunit bago iyon ay mayroon pang kaunting pag-asa.
Iyon ay kung handa ang Juda na humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya naman sa 30 taon ay ganitong pahayag o ganitong mensahe ang ipinahayag ni Jeremiah. Ang kanyang unang mensahe ay mayroong matatanggap na kaparusahan ang Juda, ngunit kaya silang patawarin ng Diyos kung sila'y hihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa mga panahong iyon ay napakaraming mga opinyon at mga pananaw ang kanilang nadidinig. Naganap din ito sa Hong Kong noong 1997 na napakaraming mga opinyon kung aalis ba o mananatili sa Hong Kong ang mga tao. May mga pag-uusap kung bakit hindi maganda ang England para sila'y makaalis. May mga tao na nagnais na pumunta sa England upang makatakas sa Hong Kong, ngunit hindi sila makapunta doon. Kung kaya naman ang iba ay namili na pumunta na lamang sa US o kaya sa Australia o North America. Ang lahat ay naghahanap ng paraan upang makatakas sa Hong Kong at napakaraming mga opinyon ang kumalat sa mga panahong iyon. Maraming mga tao din ang nawala. May mga taong bigla na lamang umalis sa Hong Kong, ibinenta ang kanilang mga ari-arian sa katumakas papuntang ibang bansa. Nais nilang umalis, ngunit sinasabi nila sa iba na ayaw nilang umalis. At bandang huli, sila ay tuluyang umalis. Kaya nga bago at pagkatapos ng 1997 ay maraming mga tao o mga mamamahayag ang nagturo tungkol sa libro ng Jeremiah. Dahil sa Jeremiah, mababasa po natin ang mga mensahe tungkol sa huling mga araw. Tungkol sa mga parating na sakuna at kung ano ang dapat nating gawin sa mga panahong iyon. 597 BC, ang mga sakunang ito ay nangyari sa Juda, ngunit ang buong bansa hindi naman nasira. Kung kaya naglabasan ng mga tao na nagsasabi kay Jeremiah na hindi naman nangyari ang kanyang mga propesiya. Nangyari nga mga sakuna, ngunit hindi naman kami namatay. Ang tradisyon na aming sinusunod ay tama. Ito ang templo ng Diyos, hindi ito masisira. Ang pangalan ng Diyos ay narito. Malalampasan namin ang kahit ano pa mang mga sakuna at krisis. Jeremiah, ang iyong mga sinasabi ay puro malungkot na mga salita at puro sakuna. Ngunit sa mga panahong iyon, bakit hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang pagpaparusa? O kaya hindi umabot sa sukdulan ang pagpaparusa ng Diyos? Iyon ay dahil kinahabagan niya pa rin ang Juda. Pag-iisip ni Jeremiah, naroon na ang desisyon ng Panginoon na parusahan ang Juda.
At inaasahan din ng Diyos na magsisi sa kanilang mga kasalanan ang mga taga-Juda upang hindi na matuloy ang kanyang pagpaparusa. Ngunit pagkatapos ng 597 BC, nagbago na ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. Sinabi ng Diyos na sila ay mamamatay, ngunit siya ay may panibagong plano. Ang kaganapan ng pinaka-pangit o kaya pinaka-hindi magandang pangyayari para sa Juda ay hindi ang kanilang katapusan. Ang mensahe ni Jeremiah ay nagbago sa mga panahong iyon. Kanyang sinabi na ang hukbo ng Babylon ay darating at dapat silang sumuko sa kanila upang sila'y mabuhay. Sumuko sa mga taga-Babylonia upang sila'y maligtas at mabuhay. Wag na dapat silang mag-isip ng kung ano paman, bagkus ay sumuko na lamang sa mga taga-Babylonia. At sa panahon nga iyon ay may mga sumuko. Ngunit mayroon ding mga tao na nagnais na magkaroon ng digmaan o kaya'y lumaban sa Babylon. At sa pagkakataong iyon ay namatay si Jehoiachin. Siya ang kaaway ni Jeremiah. Ipinroklama ni Jeremiah ang pinakamasamang pangyayari sa buhay ni Jehoiachin, na siya ay hindi maililibing tulad ng mga hari, bagkus ay maililibing lamang tulad ng isang asno. Ayon ang pagkakaiba bago ang 597 BC at pagkatapos ng 597 BC. Sinasabi ng Diyos sa kanila na kung sila ay susuko, sila ay maliligtas. Ayon ay nakalulungkot na pangyayari para sa mga taga-Juda. Binigyan ng Diyos ang Juda ng 10 pang taon at naging hari si Haring Zedekiah. Sa loob ng 3 buwan ay ninais niyang magrebelde sa Babylon. At ang kabanatang ito, mababasa po natin ang alyansa sa pagitan ng mga bansa. Na kung ang Juda ba ay papanig sa Ehipto o papanig sa Babylon. Noong una, ang Babylon ang siyang umaangat sa lahat ng mga bansa, ngunit hindi pa ito ang pinakamalakas sa lahat. Ang lahat ay nag-iisip kung sila ba ay papanig sa Babylon o hindi. Ngunit dito sa kabanatang mababasa po natin, makikita natin ang alyansa sa pagitan ng mga maliliit na bansa. Sa verse 3, hari ng Edom, Moab, Ammon, Tyre at Sidon. Ang mga haring ito ay nagkaroon ng pagpupulong sa Jerusalem. Sila ay nagpaplano ng sabuatan upang lumaban sa Babylon. Dahil alam nila na ang Babylon ay papatayin din naman sila pagdating ng araw. Ngunit kung ang mga maliliit na bansang ito ay magsasama-sama, maaari silang magrebelde sa Babylon o kaya ay magkimagsik sa Babylon.
Kung matatandaan natin, ang mensahe ng Diyos para sa Juda ay ang sumuko sila sa Babylon. Ngunit dito sa verse 3, sila ay nakikipag-alyansa sa Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon upang maghimagsik sa Babylon. Sa verse 2, sabi dito, gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong batok. Ang mga pamatok na ito ay siyang ginagamit upang matulungan ang mga baka sa pagsasaka. Ito ay isang prophetic act. Sinasabi ng Diyos dito na dapat nilang sundin ang plano ng Diyos. Ang plano niya. Pagkatapos magpadala ka ng mensahe sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tiron at Sidon sa pamamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekiah. Verse 4, sabihin mo sa kanila na ganitong pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sino mang aking kinululugdan. Ang lahat ng mga lupain ay nasa kamay ng Diyos dahil siyang may likha ng lahat. Mga tao, mga bansa ay nasa kanyang pagkahari. Ngayon ay sinasabi ng Diyos kay Jeremiah na ipadala ang mga pamatok at lubid na ito sa mga haring nabanggit upang sabihin sa kanila na huwag magrebelde sa Babylon. Ito'y hindi lamang tungkol sa politikal na kapangyarihan ng Babylon, kundi pagsunod din sa kalooban ng Diyos. Sa verse 1 to 7, nabanggit po ang tungkol sa bagay na ito, na kung ang mga tao ay handang makinig, ang mga bansa ay nasa proteksyon ng Diyos. Sa verse 7, lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanyang mga anak at mga apo hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ang militar na kapangyarihan ng Babylon ay napakalakas. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na ang kanilang kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Ngayon, kung ikaw si Zedekiah na hari ng Juda o kaya hari ng mga bansang nabanggit at narinig mo ang mga salitang ito, ano ang iyong magiging reaksyon? Ngayon, sa pagdinig ninyo sa mga mensaheng ito, sa mga babalang ito, na ikaw ay dapat na sumunod kahit na napakahirap, ikaw ay tatanggap ng opresyon mula sa isang banyagang bansa, bakit hindi tayo pwedeng lumaban?
Noong 597 BC, si Zedekiah ang tumayong hari ng Juda. At sa loob ng 3 taon, ay sinubukan ni Zedekiah na magkaroon ng pagpupulong sa iba't iba pang mga hari ng iba't ibang mga bansa. Ngunit ipinadala ng Diyos ang mensaheng ito sa pamamagitan ni Jeremiah tungkol sa pamatok at lubid. Ang lahat ng mga hari ay nagkakaroon ng pagpupulong pagkatapos ay dumating si Jeremiah, bitbit ang pamatok at lubid at saka ipinahayag ang mensahe ng Diyos. Kung ikaw ay isa sa mga taong naroon sa pagpupulong na iyon, ano ang iyong magiging pakiramdam? Naniniwala ako na wala sa kanila ang nagnais na makinig kay Jeremiah, ngunit si Jeremiah ay kailangan pa ring magpahayag ng mensahe ng Diyos. Kung nais mong maging sikat na mamamahayag, huwag kang maging tulad ni Jeremiah. Dahil wala ni isang nakikinig sa kanya, para lamang siyang nakikipag-usap sa pader, nakikipag-usap sa hangin. Ngunit para sa kanya, sa tuwing siya ay nagpahayag ng mensahe ng Diyos, nakikita ng kanyang mga mata kung ano ang mangyayari sa Jerusalem. Kaya nakikita niya ang pagkasira na magaganap sa Juda. At marami nagsasabi na para ba siya ay baliw dahil sa mga mensaheng mayroon siya. Sa panahong iyon, kailangan niyang pumasok sa pagpupulong na ito ng mga hari pagkatapos may bitbit na pamatok at lubid, saka sinabi ang mensahe ng Diyos. At maaring may mga nagtatanong na hindi siya makabayan o kaya hindi siya makabayang uri ng propeta. Dahil ang mensahe niya ay tungkol sa pagsuko ng Juda sa Babylon. Ngunit mahal na mahal ni Jeremiah ang sambahayan ng Juda. Na ang nais lamang niyang sabihin ay ang mensahe ng Diyos. Ngunit wala sa kanila ang nakinig kay Jeremiah. Ninais lamang niya na sabihin o kaya gawin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Sa maraming mga pagkakataon ay nakakalimutan po natin kung ano ang ating sinasabi. May mga pagkakataon na sa ating pagpikit ng mga mata at pagdilat ng mga ito ay nakakalimutan natin kung ano ang sinasabi ng propeta. Ngunit namaganap ito kay Jeremiah sa 594 BC, tandang-tanda pa rin ni Jeremiah ang kanyang mensahe para sa Juda. Walang nakaunawa sa mga tao sa kahalagahan ng kanilang pagsuko sa kabila ng krisis na kanilang nararanasan. Bakit ayaw ng mga hari ng mga tao na sumuko sa Babylon? Iyon ay dahil sa mga propetang sinungaling. Ang
Ang mga propetang sinungaling madalas ay nagsasabi lamang ng mga bagay na nais madinig ng tao. Kung nais mong magrebelde, kung nais mo bang sumunod, nais mong maghimagsik, gawin mo lamang kung anong gusto mo. Ganito po ang mga propetang sinungaling. Dahil sa mga salitang ito ng mga propetang sinungaling ay wala na sa mga taong nagnanais na makinig sa salita ng Diyos. Handa ang mga tao na makinig sa mga propetang sinungaling dahil pareho lamang ang kanilang sinasabi sa kung anong nais ng tao. Kailangan po nating maunawaan na ganito ang mga propetang sinungaling. Kanila lamang sinasabi kung ano ang nasa isip ng tao. Dahil hindi ka naman nakikinig sa Diyos at hindi ka naman nakikinig sa mga tunay na propeta, hindi ka naman nakikinig sa tinig ng Diyos, mas maiging makinig ka na lamang sa sasabihin ko bilang propetang sinungaling. Ganito po ang iniisip ng mga propetang sinungaling. Sa ating buhay ay mayroon lamang pong dalawang tinig na ating maririnig. Tinig ng Diyos o tinig ng dyablo. May mga pagkakataon na alam ni Satanas kung ano ang nais natin, kung ano ang nasa isip natin. Kung kaya naman iimpluwensyahan niya tayo na gawin kung ano lamang ang nais natin. May mga pagkakataon na sinasabi lamang natin kung ano ang nais natin. At tumutugon tayo sa kung ano sinasabi ng mga propetang sinungaling dahil pareho ang ating iniisip sa kanilang sinasabi. Ganito ang nangyari sa hari ng Juda at ng iba pang mga hari na ang nais nila ay maghimagsik sa Babylon. Ang lahat ng mga prophetic act na ito ay hindi para sa kapakanan ni Jeremiah, bagkus ay para sa ikabubuti ng Juda. Sinabihan na sila ng Diyos na huwag maghimagsik. Dito makikita po natin na kung tayo lamang ay makikinig, tayo ay mabubuhay. Kung ang Juda ay makikinig, sila ay mabubuhay. Huwag makinig sa mga propetang sinungaling dahil hindi sila isinugo ng Diyos. Ngunit sila ay sikat na sikat dahil maging ang mga tao ay may masamang balak. Verse 16 to 22 ang huling talata para sa kabanatang ito. Sa verse 1 to 15, iyon po ang mensahe sa mga bansa na ang mga bansa ay dapat na makinig sa pahayag ng Diyos. At sa isang banda naman ay nais ng Diyos na maunawaan
Nais niyang maunawaan ni Zedekiah na hindi dahil ang iba pang mga bansa ay sumusuporta sa kanila, hindi ibig sabihin nun na dapat niya silang asahan. Hindi dahil nakikipag-alyansa siya sa kanila ay mapagkakatiwalaan na niya ang mga bansang ito. Nais ng Diyos na kalimutan ni Zedekiah ang mga planong iyon at huwag umasa sa mga kapangyarihan ng mga banyagang bansa. Huwag siyang makinig sa mga propetang sinungaling. Kailangan niyang kalimutan ang suporta mula sa mga bansang iyon at kalimutan ang mga sinasabi ng mga propetang sinungaling dahil ang salita ng Diyos ay napakaklaro. Kailangan niyang sumunod o kaya'y sumuko sa Babylon upang sila'y mabuhay. Sa verse 17, huwag niyo silang papakinggan, pasakop kayo sa hari ng Babylonia upang kayo mabuhay. Bakit kailangang mawasak ang lungsod na ito? Verse 18, kung sila ay talagang mga propeta at kung salita nga ni Yahweh ang dala nila, ipakiusap nila kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang mga kayamanang natitira pa sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Noong mga panahon na iyon, ang templo ay hindi pa nasusunog at may mga sisidlan sa templo ng Diyos. Ngunit karamihan sa mga sisidlan na iyon ay nakuha na ng Babylon, ngunit may mga natira pa. Dito ipinalangin niya na kung totoo ang kanilang sinasabi, ang mga sisidlan ay dapat na hindi madala sa Babylon. Ngunit pagdating ng 580 BC, ang templo ng Diyos ay nasunog at ang lahat ng mga sisidlan ay nadala sa Babylon. Dito makikita natin na hindi mawari ng mga propetang sinungaling kung ano ang talagang kalooban ng Diyos. Si Jehoiakim, Jeconiah at Jehoiakim, siya ang hari na naging bihag sa Babylon na anak ni Jehoiachin. Sa loob lamang ng 3 buwan ng paghahari ay nadakip siya upang madala sa Babylon. Matapos siyang madakip ng 597 BC, ang Jerusalem ay nagkaroon ng saglit na pamamahinga
Ngunit naroon ang mensahe ng Diyos na sila'y tulad ng masamang ignos dahil nanatili sila sa Juda. Ngunit may mga taong nadala sa Babylon at sila naman ang naituring na mabubuting ignos. Ngayon sa verse 19, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa haligi sa templo, lalagyan ng tubig na yari sa tanso at patungan nito at iba pang kagamitang natira sa lungsod. Mapapansin natin dito na ang templo sa Juda ay nasira. Ngunit ipinangako ng Diyos na bibisitahin niya sila. Pagkatapos ay ibabalik mula Babylon tungo sa Jerusalem. Ibabalik sila ng Diyos. Ang mga bansa ay maibabalik. Ngayon, balikan po natin sa 594 BC ay mayroong mga grupo ng mga mensahe o mga mensahero na nagkakaroon ng pagpupulong. May mga hari na nagkakaroon ng pagpupulong. Sila ay nakakaharap ng krisis at sila ay nag-uusap-usap kung maghihimagsik ba sila sa Babylon. Nag-isip ang mga hari na ito na lumaban sa Babylon. Pagkatapos ay mga propetang sinungaling na nagsasabi na gawin lamang nila kung ano ang nais nila. Hanggang sa dumating ang 597 BC at ang mga taong ito ay nadakip, ang templo ng Diyos ay hindi nasira, sila ay nabuhay. Naroon pa rin ang templo ng Diyos, naroon pa rin ang kapayapaan. May mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay tila hindi nakakahalina para sa atin, ngunit kailangan pa rin nating makinig at sumunod. Kailangan nating makita kung paanong tinutupad ng Diyos ang bawat niyang mga salita at siya ay nasa kasaysayan ng lahat. Siya ay higit pa sa kasaysayan. Alam ng Diyos ang lahat ng kanyang mga propesiya. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang Diyos ay siyang naghahari sa lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat.
Diyos, ang iyong Espiritu ay nasa amin. Kami ay muli mong binigyang buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ngayon kami ay dumudulog sa iyo. Aming inaamin na kami ay mahina. At amin lamang tinitingnan ang aming mga problema. Ayaw naming makinig, ayaw naming sumunod. Mga kapatid, tayo po ay dumulog sa Diyos at hilingin na siya ay magliwanag sa ating mga buhay. Kahit ano pa mang mga bagay na ayaw nating sumunod, ngunit muli tayo ay dumulog sa Diyos at sabihin natin sa Kanya na handa tayong makinig. Handa tayong makinig. Maaaring sinasabi natin na napakahirap sumunod. Ngunit ngayon, tayo ay dudulog sa Panginoon. At tanggalin ang pamatok. Lahat po tayo ay may mga problema. Laging sinasabi ni Jeremiah ang masamang bagay tungkol sa mga bansa. Kung kaya naman walang nagnanais na makinig sa kanya. Sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos. Ngunit bakit may mga ganitong problema sa ating buhay? Hindi po natin alam, ngunit alam ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay gumawa ng isang prophetic act. Atin pong ipagpalagay na tayo ay may mga pamatok sa ating mga balikat. At mayroon pong mga lubid sa ating mga bunganga. Pagkatapos ay ipanalangin po natin ang ating sarili. Maaring may mga pinagdadaanan po tayo at hindi natin, o kaya sinasabi natin sa Diyos na hindi natin maunawaan kung bakit may mga bagay na ganito, ngunit sabihin natin sa Kanya na tayo ay handang makinig. Sinasabi mo, O Diyos, na mahal mo ako at narito akong handang makinig sa iyo at sumunod sa iyo. Tulad ng sinabi ni Pastor HK, ginawa ni Jeremiah ang gawaing ito. Maaring hindi na ito maalala ng mga tao, ngunit inalala iyon ng Diyos. Ngayong umaga, bitbitin po natin ang pamatok na ito. At sa kabila ng mga krisis, tayo ay susunod sa Diyos. Pagkakatiwalaan natin ang Diyos, pagkakatiwalaan natin na siya ay kasama natin. Ang lahat ng mga paghihirap ay magiging kaligayahan at ang bawat pamatok ay magpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pusong handang sumunod sa iyo. Sa verse 5, sinasabi po dito, lahat ng bansa ay maglilingkod sa Kanya, sa Kanyang mga anak at mga apo hanggang sa bumagsak ang Kanyang kaharian. Atin pong ipanalangin ang lupa. Sabihin po natin kung saang bansa po tayo nanggaling. At ipanalangin na ang revival ay maganap sa iyong lugar at ang puno ng buhay ay maitanim sa lahat ng mga lugar. Pagkatapos ay ipanalangin din ang Israel.
Ngayon ay bagong taon na po, 5785, ngunit kasalukuyan din ang digmaan sa Israel. Ang lupaing iyon ay nasa kamay ng Diyos. Ipanalangin ang revival ng lugar na iyong minamahal. Ipanalangin ang puno ng buhay na maitanim sa lahat ng mga lugar. At ipanalangin din ang Israel. Panginoon, ang iyong salita ay totoo. Ang lahat ng mga lupain ay sa iyo. Panginoon, aking idinedeklara na ang lungsod na ito, ang lungsod na aming pinanggalingan, ay mapapasa iyo. Akin ding pinapanalangin ang pangitain ng 611 ng pagtatanim ng puno ng buhay ay mapangyari sa lahat ng mga bansa at ng mga lungsod. Amin din pong itinataas sa iyo ang Israel. Naway iligtas mo sila sa digmaan, sa kamatayan, kahabagan mo ang Israel.
Bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan ng kasaganaan. Nasa panahon na ito ng digmaan, ang Israel ay manunumbalik sa iyo. At ang lahat ng mga sumpa ay magiging pagpapala sa iyong pangalan. Tayo po ay manalangin na ang sisidlan ng Diyos o ang kayamanan ng Diyos ay hindi mawala. Ang mga ito ay dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli ko itong babalik sa kanya-kanyang lugar. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Sa inyong mga buhay, ano ang nawala? Maaring ang iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong trabaho, pera, o kaya'y kamag-anak na minsay naging mananampalataya ng Diyos, ngunit pagkatapos ng ilang pangyayari ay bumalik sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, o maaaring nawalan ng tamang ugnayan, nawalan ng maayos na ugnayan sa asawa. Ngunit tayo po ay manalangin at hintayin ang araw na ang lahat ng ito ay ibabalik ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Sa panahon ng paghihintay, hindi ako magrereklamo, ako ay magkakaroon ng pananampalataya. Panginoon, ibalik mo ang aking pamilya, ibalik mo ang aking trabaho, ang aking kayamanan, ang mga ugnayan na nasira. Ako ay maghihintay, Panginoon, sa pagbabalik ng mga bagay na ito at sa iyong pakikipag-ugnayan muli sa akin. Ibalik mo, Panginoon, ang mga kamag-anak na ito na sumamba sa mga Diyos-Diyosan upang ang lahat ng aming sambahayan ay manumbalik sa iyo. Naway ibigay muli sa atin ng Diyos ang kaligayahan, ang katapangan. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang lumilikha ng mga magandang bagay. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapalang bawat isa sa buong buhay ninyo, kahit ano pa mang paghihirap na inyong makakaharap, inyong matatandaan ang prophetic act na iyong ginawa, na ikaw ay mananatiling sa iyong paniniwala sa Diyos at sumunod sa Kanya.
Darating ang panahon na ikaw ay palalayain ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, pinagpapala ko kayo. Ang iyong buong pamilya ay manunumbalik sa Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Maging ang iyong buhay pag-aasawa ay mapagpapala. Para sa mga single, kayo ay makakahanap ng magandang asawa. At ang inyong mga anak, spiritual man o biological, ay mapagpapala. Mamahalin nila ang Diyos, pupurihin nila ang Diyos. Anumang mga bagay na iyong ninanais ay darating at wala na sa mga ito ang hindi mapapangyari dahil ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Sa iyong pananalangin para sa iyong lungsod, para sa iyong bansa, para sa Israel, iyong makikita na balang araw na ang iyong bansa at ang Israel ay magkakaroon ng revival. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay pinagpapala ko kayong lahat. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.